Thank you. Okay naman yung breakfast nila. Okay na okay siya. Para dun sa presyong binayaran. Super sulit. Saka recommended para sa mga solo traveler yung yung Bupalo Hostel. Yan, sobrang makakatipid. Since first time kong ma-experience yun, well, okay naman. Parang yung mga nandoon sanay na. Halos hindi ko nararamdaman na pumapasok sila or kumikilot sila. Parang ako lang yata yung nag-iingay dun sa loob. Pero syempre nililimit ko as much as possible yung kilos ko para hindi rin maka-startle. And okay siya, malinis yung room, malinis yung CR, okay yung bed. Yan. All in all, parang pwede mo sabihin 9 out of 10. Ang ano lang dito, hindi pwedeng gawin syempre. Marami kang kasama sa room, so mahirap kumilos. Tsaka yan, hindi ka pwede masyadong magsalita or makapag-usap. Siyempre kailangan mong lumabas, and pagkikilos ka kailangan talagang ingat na ingat, kasi siyempre maraming natutulog, pagod galing sa biyahe, and pagod galing sa tour. So parang talagang dinomero yung kilos mo. Kailangan iisipin mo na palagi yung hindi ka na pabalik-balik doon sa room hanggat maaari. Pag lumabas ka, ayun na, kasi pag naglabas-pasok ka, makaka-create ka ng ingay. Yan, so ito yung itsura ng Tamkok. Yung Tamkok is tourist village area siya ng Ninbi Province. So anyway, ganito siya sa umaga. Yan, so for tourist spot itong area na to, kaya maraming mga turista na dito nag-i-stay. So since umaga pa lang, parang nasa 8:30 pa lang yata ng umaga, medyo kokonti pa lang yung taong mga lumalabas, pero mamaya madami-dami na yan. So ganito yung niya, yung itsura niya. So masarap dito mag-rent ng bike or motorbike, tapos maggala-gala sa paligid. Relax lang siya, maraming mga restaurant, coffee shops, and ayan. So tsaka ang lapit lang, kung nandito ka na sa Tamkok, walking distance lang yung pier. Experience natin tong boat ride. So ang entrance fee niya is 350 BND per pax. Yan, so dahil pang dalawang tao yung isang boat, kailangan ko maghintay ng isa pang mga kasabay dahil isa lang ako. Siguro mga 5 minutes lang wait, bigyan na ako ng ticket din. Pasok na tayo dito sa entrance nila. Ay, what about this? Yeah, you go inside. Okay. You do Vietnam how many days? Here? You do Vietnam how many days? 10 days. 10 days. Yeah. Good Good Vietnam. Ayan yung tubig. Mukha lang siyang hindi malinaw. Pero naman siya. Malinis naman siya, pero wala siyang amoy. Medyo dark lang siya kasi nga marami siyang halaman sa ilalim. Parang nakakatuwa lang isipin na yung mga ganitong klaseng ilog, hindi naman talaga siya sobrang gandang ilog, pero nagagawa ng paraan ng Vietnam or ng tourism nila na na puntahan siya ng mga tao na may ipagawa ng maayos, kumbaga tulungan yung mga community na gawing tourist spot itong pinaka-village or probinsya na mismo. When is the best month to come here? What? Best month? January, February, March?
Really? What? Okay. Sorry. Because now no plant. Yeah, now right. 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 Yeah, right. Right. Ah, here, planting now, ah. Maybe next month, good. Yes. So, ayun yung temple na pinuntahan na Uwa Cave. Ito yung view niya. So, nandun ako kahapon. Yun yung dragon. So, makikita nyo, nag-umpisa na sila magtanim ng planet. Yung Tampok Tourist Village siya dito sa Nimbi. And then ito naman boat ride is kung gusto nyo ng mas magandang view, pumunta kayo ng March or April para mas okay na yung tanim na kala. Kasi buong parang paligid itong ano na to, parang ilog is sa ngayon, January, last week ng January, ano pa siya, parang puro burak pa and nag-uumpisa pa lang sila magtanim. So, kaya hindi mo pa masyadong makita yung ganda niya ng ilog. Tapos, medyo maano pa, malabo pa yung tubig sa ilog. So, yun, I suggest, kung gusto mo na mas magandang view, huwag kang pupunta ng January. Though, yung January is malamig-lamig. Yun nga lang, sa either mamili ka, gusto mo ng medyo malamig-lamig or mas magandang kuha view, lalo na kung gusto mo mag-picture or mag-video ng magandang view sa Tampok Nimbi. So mga isang oras din doon sa may ilog, sa may boat. Ngayon lipat naman sa mga ibang tourist spot. Ito naman siguro mga 1 minute lang na drive mula doon sa pinagbabaan ng mga ano naman yata, temple.
isang site nila. Ito yung third destination nila after nung boat ride, tapos yung isang temple, tapos ito yung next, pangatlo na. Yan. Fairy Cave. So, medyo mababa yung daan. Pero kasya naman. Yuko-yuko lang. Yan siya. Sa pataas. It's true. It's okay I think so. by this way. I'm not sure also. Bumalik kami. Kaya namin hindi yun daan. Pero yun pala kasi parang delikado. Okay. Grace. Okay. 这看一下就可以了。 So ito talaga yung daan. Thank you. Nice. Sobrang baba pero walang. Ayan, yung daan. Kuweba talaga siya. Kala ko kanina, joke yung pag-akyat. Look. It's nice here. Olga. Right. Yeah. Olga. Dai, vieni. Ayun. Entry point. Yuko-yuko na yan. Yung mga daan dito nakayuko na. Hindi ka na makakadaan ng nakatayo. Ayan, so dito sa part na ito maluwag na siya. That way. Yeah. Finish. And yeah, finish. I go that way. Yeah. Sì, vieni giù qua. Guarda quanto spazio, di più che bello. Qua mi piace di più. So, yan. Fairy Cave. Medyo makikipot yung daan niya, pero may part naman na maluwang. And then this din siya ganun sobrang taas, kaya okay lang. Maganda siya. So yung buong tour, I think this is ito na yung last part ng destination. All in all, para sa 350,000 BND,
I think okay naman, umabot siya ng 2 hours and magaganda yung mga view, pati na rin tong cave. So amazing, ano siya, sulit naman. So siguro kung mabibigyan ng chance, gusto ko pong bumalik, pero ibang month, yung ano na, yung may mga tanim na. Nandito sila dito sa Beach Dong Pagoda, eh napuntahan ko na to, kaya hindi ko na siya pupuntahan ulit, pero kasama siya doon sa ano, sa tour. So ayan, nag-end na yung tour, hinatid dito sa may boat station. So ang pinuntahan is syempre yung river, and then boat ride, tapos yung pagoda, tapos yung temple, fairy cave, at saka yung isang pagoda pa, basta yun yung mga beach pagoda. Yun yung mga pinuntahan. Umabot din siya na mahigit 2 hours. So may option kayo na yung river lang for 200,000 BND, then i-bike nyo na lang yung mga pinuntahan ng pagoda. So yan lang, ito na nagtatapos yung tour dito sa may Tampo. So ayan, nagkamali pa ng location si kuya, iba pala yung nasa address niya. Buti na lang natapit ko siya. So ayun, yung lumapit siya sa akin, nagbubook ako ng Grab. Tapos wala pang nagpipick sa kanya, pero nagbubook na ako. Sinabi niya sa akin papunta dito is 40. So umokay naman ako, tapos biglang kala niya nagbook ako na ako na yung ano, ako na yung nagbook sa kanya. Inokay niya, tapos pinasakay niya ako. Tapos syempre nakabantay ako dun sa location ng pinupuntahan namin. Nakita ko na nag-iiba ng direction, so tinapik ko siya and sinabi ko sa kanya mali. So na-notice niya na ibang tao pala yung nag-book doon sa ano niya, na inokay niya, tapos ako yung sumakay. Anyway, ayun, so sinunod niya na lang yung location ko. So from 40, nagdagdag na lang ako kasi nga napalayo kami, nag-iba kami ng direction, tapos bumalik kami. So okay naman, mabait naman si kuya, and inaccept niya naman yung additional lang na kung magkano yung binigay ko. Actually from 40, ginawa ko lang siyang 60 para kasi medyo malayo din eh. So yun lang, joke time. Yung aking homestay, Trang Peaceful Homestay. So ayan, kinuha lang yung passport ko and ano na ako, i-check in. So ito yung place. Ayan, meron pa silang mini swimming pool. Ayan. So para siyang resort sa ilalim ng bato-bato. Yung room, alam ko ang kuha ko dito is 405,000 BND, so mga nasa 900 pesos more or less. Tapos ito yung itsura niya. Yan, tour ko lang kayo. Siyang bed na dalawa. Tapos ayun yung view niya, yung bintana niya. Super ganda, super spacious. Yan. Meron siyang malaking bed na queen size, at saka double yata ito. Yan, may mirror, and then tabi ng bato, and meron ding coffee and water. Yan. So may laman kaya to? Walang laman ang rep. May ano sila, blower and painitan. Meron silang tsinelas, syempre. Ayan. So iniwan ko yung tsinelas ko sa labas eh, nakakahiya naman. Tapos ito yung CR nila. My goodness, sobrang laki. Malinis. Meron pang bathtub, pero ewan ko lang kung malinis yung bathtub nila. Medyo ano na. Ayan. Meron din namang shampoo and
body ano wash. Yan ang kanilang CR. Ganda, laki. So parang sa CR pa lang pwede ka nang matulog. Nanghiram ako ng bike dito sa sa Peaceful Homestay. Meron naman silang available and okay naman siya. Doon kasi sa kabila tampo kailangan mong mag-rent dito. May pinapahiram sila. So okay, makakapaggala ako gamit yung bike. View, huminto muna ako dito sa sa gilid ng kalsada tapos ito yung view niya. Diyan ako magbabangka bukas. So titinan ko kung magkano yung entrance fee niya. Ang ganda, ang peaceful ng place. And yan, pwede ka lang mag-bike. Tapos ito, mag-ride sa boat. Pero bukas ko na gagawin yan kasi anong oras na. So check ko lang kung paano ko siya pupuntahan bukas. I don't know, 15 minutes yata mula doon sa aking guest yan homestay. Kung mahilig kayo sa nature, malamang ma-appreciate nito. And since I love nature, super appreciated ko yung ganitong klase ng view. So eto, ganyan kaganda yung view. Tapos hindi pa mainit yung panahon sa buwan na to, January. Pero site nila dito. Yan, open pa siya magsi-6 na. Pwede yata dyan bangka, pero anong oras na parang sabi 70,000 BLD yata. May kuweba siya. Still open? So ayan nga, part ng ating mini tour and exploration dito sa Trang An, Ninh Bì, Vietnam. So hindi ko siya alam kung paano i-pronounce ng tama, pero based sa pagkakabasa ko, ganun. So ito, so sakto lang to, hindi siya masyado nakakahingal, pero isang part lang to, ano pa doon sa kabila. Relic porcelain. Tức là đã cách đây trên 1000 năm xa thẳm, nhưng tiếc thay triều đình thời bấy giờ lại chỉ là yun, sa pag nagbabike ka dito may mga madadaanan ka ganito, tas libre lang sila, kaya hindi masyadong magastos. Yan. Pwede yatang sumakay dito, yan, dadaling ka sa kuweba, yun yung may bayad. Parang inaalok ako ng babae kanina, pero dahil hindi ko siya iniintindi, ayoko siya intindihin, so inano niya na lang ako, pinabayaan niya na lang ako kasi sasakay naman ako ng bangka bukas, so hindi na ako sasakay dito. Magpa-park na sila. Yan. So ang napansin ko lang dito, parang yung mga ng boat, purs mga babae, yung nagpa-paddle, yung kahit saan ako magpunta, madalas may nakikita ng lalaki pero mas majority yung babae.
So, ticket booth. Ito yata yun. 35 pesos. 35. Yan. So, ito lang. 35 is around 70 pesos. Yun, mga ganun lang. So, okay. Uwi na. Bike na naman ako pabalik yun sa aking pinag-i-stayan. Yung bike na hiniram ko doon. Buti ngayon walang bayad. Yung nakaraan may bayad eh. So, ito wala. So, ayan. Ito pa isang ano nila dito. Ayan. Free lang na galaan. Bike lang tayo. Daanan lang natin siya. Pupunta dapat ako ng cave. Pero dahil sarado na. Ayan. Ito na muna. Yeah. So, para siyang park. Have already. I have. Dito sa Tramaan, medyo hindi kaguyad katulad dun sa Tampo. Pero hila-hilera as in yung mga kainan, coffee shop, restaurant. Yung kung may lalakaran mo, marami kang makikita o maraming doon, establishment para sa ganung restaurant at coffee shop. Dito, layo-layo konti-konti. Tapos pag dating ng mga 6 PM, masyado na dry, parang halos wala ng customer dun sa mga kainan. Parang pasara na rin sila. Samantala sa Tampok, sobrang buhay na buhay pa ng mga ganong oras hanggang sa mga late night pa, buhay pa yung area na yun. Tsaka ang daming turista na dumadaan doon. Tapos may mga nagtatayo ng mga stall sa kalye para doon sa mga fruit juice or something else or anything else na pwedeng kainin or inumin. Dito wala, parang patulog na yung tao. Walaan siya, parang medyo patay na lugar. Maganda lang siya kasi parang group yun. Tsaka malapit dun sa UNESCO World Heritage na area kung saan pwede ka lang mag-ride tapos makapunta dito. And maganda rin yung accommodation nila, mura, and talagang maganda, may free breakfast pa. Tsaka maganda dito sa Vietnam, parang kahit saan ka dito, pumunta ka ng Hanoi, pumunta ka ng Nindi, pumunta ka ng Sapa, yung wifi nila talagang available kahit na maliit na kainan pa yan, karinderya pa yan, coffee shop pa yan, available siya, kaya hindi ka mag-aalala na wala kang makapag-connect na internet mo. Kasi pagka kumain ka, ayan, makakonnect ka agad. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung bakit hindi nila magawa. Walang halos na establishment ng Pinas, mga restaurant, coffee shop. Minsan kailangan manghingi kung meron sila o wala. Dito automatic na talaga free wifi. Halos mostly. Parang lahat ng napuntahan ko na napasukan ko meron. Fried rice nila punong-puno. Halos matapon na kasi may prutas na ganyan.